Ako nga po pala si Bianca Delphine. I'm here to discuss our video regarding introduction entitled Institutional Correction. The term institutional correction refers to the practice of monitoring and correcting criminals or deviant behavior through incarceration or rehabilitation. Institutional correction is designed for individuals who have been convicted of serious crimes such as felony. The Correctional Administration. The correctional system in the Philippines is composed of 6 agencies under the 3 distinct and separate departments of the national government: the DOJ, DILJ, and DSWD. Department of Justice. The Bureau of Corrections is an agency under the DOJ mandate to carry out institutional rehabilitation program of the government for national offenders, those sentenced more than 3 years of imprisonment, and to ensure their safe custody. Ang classification of person deprived of liberty o ito ang pagsasaayos ng mga tao nakakulong ay tumutukoy sa paghati o paggrupo ng mga bilanggo ayon sa kanilang parusa, kasarian, edad, nasyonalidad, kalusugan o record ng mga kriminal at iba pa. Ayon sa Republic Act No. 10575 o the Bureau of Correction Act of 2013, narito ang mga sumusunod na kategorya. Person deprived of liberty or the PDL ay ang mga bagong tawag sa mga dating tinatawag na bilanggo. Ang PDL ay tumutukoy sa sinumang tao na nasa kustudiya, kulungan o pansamantalang hawak ng otoridad. Sumunod ay ang IMI. Tumutukoy sa mga taong nakakulong sa bilangguan upang maglingkod sa kanilang asistensya o pansamantalang ilagay sa ligtas na lugar. Tinatawag din silang the person deprived of liberty or the PDL. Next is the national IMI. Ito ang mga taong sinistensyahan ng korte na nakakulong sa higit ng 3 taon o magbabayad ng multang higit sa 1,000 piso. Maaaring magtumukoy sa mga lumabag sa batas ng customs, immigrations at elections o sa mga taong may 2 o higit pang sustensya na lalagpas sa 3 taon. Kasama rin dito ang pansamantalang kakulungan sa ilalim ng Bureau of Corrections para sa mga kahintulad ng kaso. Hi everyone, ako nga pala si Jason Lucero. Our topic for today is National Prison Institution under the Bureau of Correction. Number 1, New Bilibid Prison. Located siya sa Muntinlupa, Pangunahin Insular Penitentiary na idinisenyo upang paglagyan ng Arizona population ng Pilipinas. Pinapanatili ito ng Bureau of Correction sa ilalim ng Department of Justice. Number 2, San Ramon Prison and Penal Farm. Located siya sa Southern Zamboanga, tahanan ng mga rebuilding Muslim at mga bilanggo ng sumasalungat na pamumuno ng mga Espanyol. Number 3, Duwag Prison and Penal Farm. Located siya sa Puerto Princesa, Palawan. Ngunit ang pasilibidad na itinatag lamang noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Number 4, Correctional Institution for Women. Located siya sa Mandaluyong City. The price is operated by the Bureau of Correction. It was inaugurated in September 18, 2007. And number 5, Davao Prison and Penal Farm. Located siya sa Panabo City, Davao del Norte. Ang established niya ay January 22, 1932. At mayroon itong land area na 10,000 hectares. At number 6, Sablayan Prison and Penal Farm, Occidental. Located siya sa Occidental Mindoro at bago itinatag noong September 26, 1954 sa bisa ng Presidential Proclamation number 72. Ang kanyang hektarya na ay 16,250. Last, Leyte Regional Prison. Ito ay tinatag 1 taon. Pagkatapos ng deklarasyon ng batas military noong 1972 sa bisa ng mga Presidential Decree number 28
ang LRT inmate capacity na 500. Ako po si Romel Natividad, pag-uuri ng mga bilanggo. Ang apat na pangunahing klase ng mga bilanggo ay insular prisoner, isa na nasintensyahan ng pagkakulong ng 3 taon at 1 araw na rekulusyon, perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Bilanggo panlalawigan, isa na nasintensyahan ng pagkakulong na 6 na buwan at 1 araw hanggang 3 taon. City prisoner, isa na nasintensyahan ng pagkakulong ng 1 araw hanggang 3 taon. Municipal prisoner, isa na nasintensyahan ng 1 araw hanggang 6 na buwan at sa pagkakakulong. Classification ng mga detinado. Ang 3 klase ng mga detinado ay ang mga sumasailalim sa investigasyon, naghihintay o sumasailalim sa pagsubok, naghihintay ng muling paghatol. Ako nga pala si Joseph F. Madela. Pag-uusapan natin ang malang aspeto ng pamamahala sa bilangguan, ang inmate classification at ang mga programa para sa paggamot at reintegration ng mga inmates. Una, ano nga ba ang mga inmate classification? Ang inmate classification ay isang key aspect ng prison management at inmate programming. Ito ay isang paraan para maayos na makategorize ang mga inmates base sa kanilang behavior at risk level. Kapag may objective classification SIM, nagiging gabay ito para sa mga correctional workers kung paano i-handle ang mga inmates. Halimbawa, nakakatulong ito sa tamang housing assignment, levels of supervision at placement sa mga programs na makakatulong sa kanila. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang inmate treatment at reintegration. Sa Philippine Prison System, may 2 approaches tayo para sa paggamot ng mga offenders. Ito ay ang mga institutional-based treatment programs at community-based treatment programs. Ang mga programang ito ay may layuning mapaayos ang attitude at philosophy of life ng mga offenders. Ang ultimate goals naman ng mga programang ito ay ang reformation at rehabilitation ng mga inmates, pati na rin ang kanilang paghahanda para sa reintegration sa komunidad. Mahalaga ito dahil ang mga prison inmates ay ilan sa mga pinaka-disturbed and unstable na tao sa lipunan. Kaya programang ito ay nagbibigay ng pag-asa para sa pagbabago at mas magandang kinabukasan. Sa huli, ang effective ng classification at treatment programs ay hindi lamang nakakatulong sa mga inmates, kundi pati na rin sa ating lipunan. Kung maayos nating ma-rehabilitate ang mga ito, mas madali silang makakabalik sa komunidad bilang protektibong mamamayan. Yun lang po. Inmate security classification. First is high profile inmate. Isang tao na nangangailangan ng mas mataas na seguridad dahil sa matinding saklaw ng media o pag-aalala ng publiko ukol sa kanilang kaso. Kadalasan, kasama ito mga individual na kasangkot sa mga controversial o sensational na krimen. Pati na rin ang mga kilalang tao tulad ng politiko, opisyal ng gobyerno, mayayamang negosyante, leader ng mga reliyoso o grupo aktivista at mga tanyag na personalidad sa pelikula at telebisyon. Next is high-risk inmate. Tinuturing na labis na mapanganib at nangangailangan ng mas mataas na antas ng kontrol sa seguridad at pangangalaga dahil sa kanilang kakayaang makatakas, rescue o magsimula ng karahasan sa loob ng bilangguan. Bilang dito ang mga nahaharap sa malubhang krimen tulad ng pagpatay, para sa ransom, economic sabotage at organized crime. Kasama rin dito ang mga bilanggo na may pagsasanay sa militar o pulisya o yaong ang buhay ay nasa ilalim ng banta. At yung pangatlo ay high value target. Ang high value target ay tumutukoy sa isang tao o yaman na mahalaga para sa isang misyon. Kadalasang dahil sila ay isang kaaway na mandirigma, mataas na opisyal o sibilyan na nasa panganib ng pagkakahuli o kamatayan. Karaniwan ang mga target na ito ay nagtataglay ng mahalagang impormasyon o autoridad na kinakailangan para sa tagumpay ng mga layunin ng misyon. Ang prioridad ng mga komandante ang HVT upang matiyak na matunggumpay kinalabasan sa mga operasyon na militar o taktikal. Pangatlo is security threat group. Ito ay ang anumang organisadong grupo ng mga bilanggo, maging formal o di formal,
na binubuo ng 3 o higit pang miyembro. Ang mga grupo ito ay maaaring mahulog sa iba't ibang pangunahing kategorya, kabilang ang mga first is street gangs, mga organisasyong kriminal na karaniwang pumikilos sa mga urban na lugar at nakikilahok sa mga illegal na aktibidad sa labas ng bilangguan. Pangalawa is prison gang, mga grupong nabuo sa loob ng mga bilangguan na maaaring kontrolin ng mga bilanggo at makilahok sa iba't ibang kriminal na negosyo. Pangatlo is traditional organized crime, mga itinatag na grupo na kasangkot sa sistematikong illegal na aktibidad para sa kita tulad ng trafficking ng droga o extortion. And aboriginal gangs, mga grupong kriminal na buo sa mga katutubong populasyon na maaaring lumahok sa mga illegal na aktibidad. At iba pa. Ang panglima naman ay super safe group. Isang grupo ng mga tao na nag-aambon o nagtatanim ng mga prinsipyo o patakaran, naglalayong patayin ito sirain ng isang itinatag na gobyerno. Kadalasan ng mga grupo ito ay nagkahangad na guluhin at pang-political, sosyal o ekonomikang kaisan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Na maaaring kabilang ang propaganda, mga protesta o kahit marahas na aksyon. Ang pangunahing layunin ay karaniwang namunin ang opisyal na autoridad at palitan nito ng ibang sistema o ideolohiya. Ang pang-anim ay ang terrorist group. Tinutukoy bilang isang grupo ng mga tao na nakikilahok sa iba't ibang seryosong kriminal na aktibidad na maaaring kabilang ang mga sumusunod. Piracy activity, pag-atake sa mga barko, pagkilot na pag-imagsik sa dagat, partikular na malawak na dagat o sa mga katubigan ng Pilipinas. Next is rebellion or insurrection, mga aksyon na naglalayong pakalisikin ang mga gobyerno o buluhin ang kaayusan ng publiko. Next is kidnapping at seryosong illegal na detention, pagkuha ng mga tao ng laban sa kanilang kalooban at illegal na paghawak sa kanila. At ang last ay ang hijacking, illegal na pagkuha ng kontrol sa mga sasakyan, lalo na sa mga aeroplano o barko. Ang next naman ay ang pito ay ang violent extremist offender, ay isang tao na mga pampolitika o reliyosong paniniwala ay labis na malayo sa mga karaniwang pananaw ng lipunan. Ang taong ito ay madalas na lumalabag sa karaniwang moral na pamantayan at nag-aampon ng mga lalong matinding ideya na umaandok sa paggamit ng karahasan upang itaguyod o makamit ang kanilang mga paniniwala. Ang mga ganitong salarin ay maaaring makilahok sa mga aksyon ng terorismo, mga krimen ng puot o iba pang marahas na gawain bilang paraan ng pagpapawala ng kanilang layunin. Ang pangwalo ay medium risk inmate. Ito ay tumutukoy sa mga individual na nagdudulot ng katatamang panganib at sa publiko sa mga tauhan ng bilangguan. Bagaman hindi sila kasing delikado ng mga high-risk inmate, nangailangan pa rin sila ng mas mataas na seguridad, kontrol at pangangalaga. Ito ay dahil maaari sila magkaroon ng potensyal sa mga tao na makakatakas o gumawa ng karahasan sa loob ng pasilidad. Ang tamang pamamahala sa mga medium risk inmate ay mahalaga upang mapanatilang kaligtasan sa mga kapaligiran at pagkakulong. The Bucor and the BJMP have adopted Therapeutic Community Modality Program, TCMP, as a new approach to inmate management that requires a new glossary of terms relative to felons and introduction of a new way of life in confinement. The Therapeutic Community, TC, program represents an effective, highly structured environment with defined boundaries, both moral, ethical. The primary goal is to foster personal growth. This is accomplished by reshaping individual behaviors and attitudes through the inmate community working together to help themselves and each others, to restoring self-confidence and preparing them for their integration into their families and friends as productive members of the community. The following are the inmate treatment programs and services adopted by the BJMP. 1. Paralegal Assistance Service. It shall assist on the legal needs of the inmates in order to expedite their release and decongest jails. A paralegal officer has to follow up the cases of the inmate, especially those that have not been scheduled for hearing and overstaying, and entertain other legal concerns of inmate by affecting applicable laws. Ang Paralegal Assistance Service ay isang programa na tumutulong sa mga bilanggo sa kanilang mga legal na pangangailangan upang mapabilis ang kanilang paglaya at mabawasan ang pagsisikip sa mga kulungan.
Ang isang paralegal officer ay may tungkulin na subaybayan ang mga kaso ng mga bilanggo, lalo na sa mga hindi pa naka-schedule para sa hearing nila at yung mga nag-overstaying. Yan ang paralegal assistance.